Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Naranasan mo na ba yung biglang may dumating na isang bisita sa bahay mo, kumakatok na lang at di ka nakapaghanda? Ano ang reaksyon mo? Nagalit ka ba? Napamura ka ba? Minsan, sa aking experience, may mga pagkakataon na sabi nila may darating na bisita sa bahay. So, ang ginagawa ko ay nilalagay ko lahat yung mga nagpaparumi ng mata sa loob ng bahay sa garahe. Doon ko iniimbak lahat. Kaya pagdating ng bisita ay malinis sa loob ng bahay. Pero hindi ko inasahan yung bisita ay dumiretso doon sa garahe. At dahil nakabukas yung pintuan at sabi niya, ang dami niyo palang gamit dito, punong-puno ang garahe. Aba, ako ay napahiya. Malinis sa loob pero sa garahe, ang daming mga kagamitan na hindi naman ginagamit, yung iba ay nagiging sakit sa mata. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na si Juan Bautista ay nagpapaalala sa atin. At sinasabi niya, may darating si Jesus. Nakahanda na ba kayo? Para bang sa yung tagalinis ng ating mga dumi sa ating puso. Siya yung nagpapaalala na ngayong Advent ay mas important na linisin natin ang puso natin. Puso na kung saan dito titira ang Diyos. Ito ang hamon ng Diyos sa atin sa Pasko, kaya hindi pa Pasko. Maaring busy ka na sa pagde-decorate, busy ka na sa mga regalo, busy ka na sa maraming paghahanda. Pero dapat ang unahing paghahanda ay yung puso natin. Kaya nga, titignan natin sa buhay natin, merong isang kwarto doon sa puso natin na kung saan doon natin isinisiksik at tinatago yung mga galit, mga hinanakit, mga pansariling kapakanan, yung iniisip, yung mga stress natin, yung mga bagay na gusto nating itago, nandun, sinisiksik natin sa kwarto na yon. Malinis sa labas, malinis na ang nakikita ng ibang tao, pero merong isang kwarto doon na dapat linisin din natin. Dahil kung malinis yon, doon gusto ng Diyos na tumira. Kung saan ikaw ay masasaktan at nasasaktan dahil tatanggalin mo lahat. Iyon ang paborito ni Jesus na doon titira sa kanyang pagsilang. Kaya kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa'yo't sa akin ngayon. Anong parte sa buhay natin, isang kwarto sa puso natin na dapat nating linisin, tanggalin, suko sa Diyos at payagan ng Diyos na siya ang manahan dito. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Hiling ko lang po na mag-like tayo, mag-subscribe, at mag-iwan ng comment. Ibahagi din natin ang ating reflection. Isang mapampalang araw sa iyo sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.